So, hello guys. How are you guys? I hope you are all okay and in good vibes. So, nandito na tayo guys sa part 2. Welcome to my part 2 in Real Talk. So, Real Talk muna tayo guys. Kasi, dito yun part 2 doon sa napanood kong vlog ni Sir Artsy, pobreng vlogger. So kasi guys, tungkol nga doon sa bangka na dalawang bangka na tumaob, saka yung 7 ay nasa isang bangka, dalawang bangka yun So sa isang bangka, 7 ang nakasakay, lahat sila nakaligtas. Pero sa isang bangka, meron daw missing, 7 yata ang missing. Tapos ayun, ang survivor is 3. So nakaligtas. So sa isang bangka, 7 sila, lahat sila nakaligtas. Pero siyempre yung trauma noong dalawang na lahat silang 7 is sobra. Lalo na yung 14 years old saka yung isang babae na bumitaw na siya pero nahawakan siya ng tita niya sa jacket kaya nahagip tapos nakaligtas. Buhay siya ngayon. So ang bangka nila ay nagsimula sa Boracay at papuntang Romblon. At mula Romblon ay mula Boracay ay maganda ang panahon, maaliwalas ang hangin at tama lang. So safe sa tingin nila na magbiyahe. So unang mula Boracay ay panatag ang panahon. Tapos nung nakalampas na sila ng Boracay at papunta na sila, banda na silang Romblon is bumagyo. Sobrang lumakas ang hangin. So doon na. Kaya nahampas nga ang kanilang bangka at tumaon. So kala nila nung una is hindi mahampas, no? So kala nila makaligtas. Kala nila hindi ganun akala nila hindi ganun ka extreme na lalakas talaga. Kaya lang syempre kagaya ng sinasabi ko, hindi natin masabi ang panahon. So ayun guys, salamat sa Diyos at nakaligtas sila. Sabi nga nung babae, sabi niya, nagpasalamat daw talaga siya ng husto sa tita niya at saka sa mangingisda na nagtali ng container sa bangka habang nakataob para lang sila ay merong kapitan. So, para sa akin, mas maganda kung turuan natin ang ating mga anak na maliit pa lang, sanayin na nila natin sa tubig, sa dagat, sa ilog, or kung saan man kayo malapit sa lake, na turuan na sila, baby pa lang, na magiging mapanatag ang loob nila sa tubig. So ganun guys, para at least para din yun sa kanilang kaligtasan na hindi sila malulunod. So ayun, taas muna natin ng konti guys kasi nga ang mga sasakyan dumadaan, so para hindi natin mahagip ang kanilang plate number. So ayun guys, para sa akin kasi mas maganda kung marunong lumangoy ang mga kabataan na baby pa lang. So turuan na silang magtampisaw sa tubig hanggat maturuan natin sila unti-unting lumangoy, hanggang minsan mga 4 years old, 5 years old, marurunong na yan sila lumangoy kasi siyempre natuturuan ng mga magulang. Hanggat maaari guys, para sa akin, kung kaya man lang ninyong isingit ang ang pagtuturo sa mga bata, turuan sila turuan silang lumangoy at magtampisaw sa tubig, siguro para sa akin mas masisave natin ang buhay ng kabataan at matanda or adult kung tuturuan natin silang mag-swimming. Or kung ikaw man mismo dyan, kahit malaki ka na, kung alam mong hindi ka pa marunong lumangoy, try natin na magpaturo. At gagastusan mo lang naman yan kunti, tapos magiging at least pag marunong ka na lumangoy, di ba? Ikaw naman din makikinabang at matutuwa ka sa sarili mo kung meron kang natutunan sa sarili mo. Or try mo magbayad, mag-attend ka ng course sa swimming, mga 1, 2, 3, 4, 5, 6 na beses. Bayaran mo siya. Kasi alam mo guys,
ako kasi ganito yun eh. Hindi man ako talaga marunong lumangoy. Marunong kami lumangoy sa probinsya, parang aso. Hindi man talaga yung langoy na marunong ka, kundi parang aso na lumangoy ka nga, hirap ka na, tapos pagod ka naman kasi hinahabol mo yung hininga mo. Dahil nga, hindi kami tinuruan mag-swimming. Kasi ano ba naman kami sa probinsya, di ba, sa Antique. Wala namang, ang magulang namin, puro tanim ng tanim, sipag, tiyaga, kasi nga doon kami kumakain. Tanim ng gulay, tanim ng palay, tanim ng kamote, balinghoy, lahat yun guys. Araw-araw wala yung mga magulang namin, araw-araw kasi nga naghahanap buhay sila, kasi kung sa bahay lang sila, hindi sila hindi nila kayang pakain sa amin dahil ang dami namin magkakapatid guys. Siguro mga ilan ba kami? 12. Namatay lang yung isa noong 1982 yata yun or 83 kasi nga namatay sa sakit. Dahil siyempre mahirap nga lang kami noon talaga. Sobrang mahirap. Isang tuka lang talaga kami noon guys. Tapos hanggang siyempre ngayon naka-abroad ako kaya may giigi na ng konti. So kaya lang iba naman nakalaban ko yung ugali ng mga puti kasi puti nga ang asawa ko guys. Pero siyempre may ugali siya na alam mo yun, hindi natin maiwasan na ang mentalidad is magkaiba talaga. So kasi napapansin nyo naman yun pag nanonood kayo ng mga vlog ng AFAM na mag-asawa. Tapos siyempre may mga puti talaga na masyado ang mga words nila. Ang words nila is masyadong harm. Alam mo yun, masyado silang diretso sila sa diretso. Pero minsan wala sa lugar din. So kaya kailangan talaga guys, maiba muna tayo saglit. Magsingit muna tayo. Ang para sa akin kasi guys, kung ang asawa ninyo is AFAM or boyfriend ninyo AFAM, mag-asawa pa lang kayo ng puti, ang gagawin ninyo is, sa umpisa pa lang, sabihan nyo kaagad na ganito sa amin pag kami nagsalita, pag kami mag-asawa ng puti, dapat hindi pwede yung harm words, no? Dapat pag nagsalita hindi kailangang brutal, ano ba yun, yung kasi sa atin may 'di ba sa atin may mga Pilipina din or Pilipino na pag nagsalita is panay parinig, ano ba? Panay parinig ganyan, panay parinig. So mali yung ganun, panay parinig tapos panay angal ganun, panay parinig, panay angal ganyan. Alam nyo guys, mas maganda masanay talaga tayo sa hindi puro parinig, hindi puro parinig, hindi puro angal. Kasi alam mo ang buhay naman guys magiging masaya tayo kapag makakain tayo ng 3 times to 4 times a day. 'Di ba dapat lagi tayong friendly, lagi tayong hindi tayo nang aasar ng kapwa, tapos hindi tayo nagpaparinig kasi alam nyo guys, yung parinig hindi naman maganda yan eh. Minsan nga sa totoo lang yung example na lang, kanina sabi ko sa anak ko, sabi ko ganun, baba ka, bili ka ng almusal mo kasi dyan lang naman sa baba, pag labas mo ng gate, nandyan lang ang bakery, nandyan lang ang tindahan ng tinapay. Sabi ko, gusto mo bili ka, kasi 10 years old na rin naman siya, lalakarin lang niya, mga 2 minutes lang lakarin, nandyan na siya sa bakery. Tapos sabi niya, mama, sabi ko, ayaw ko nga mag-almusal wala nga akong gana, sabi niya ganun. So okay, sabi ko, accept ko. So ganun lang, pag sinabi ng anak mo ganun guys, wag na tayong mamilit, kumbaga. Kasi minsan na papansin ko din, gusto ko, pinipilit ko siya kasi sabi, gusto ko mag-almusal kaagad. Pero guys, 'di ba tayo minsan wala man talaga tayong gana mag-almusal, 'di ba? So wag na lang natin pilitin kasi kung magugutom naman 'yan, kakain naman 'yan eh. So, sabi nga ng mga doktor mas maganda daw kung sa isang linggo, sa isang araw, wag kang kumain. Ang inumin mo lang is tubig at gatas 'yun. Kasi mas maganda 'yun sa ating sikmura. Kumaga makapagpahinga ang ating sikmura. 'Di ba pag kumakain tayo, nginunguya din yan ng ating sa loob. Nginunguya din yan ng ating inner intestine. So kailangan magpahinga din sila doon sa loob para alam mo 'yun, para parang tayo din, meron tayong day off, 'di ba? So ganun din ang kaloob-looban ng ating katawan. So kailangan din nilang magpahinga.
mas healthy daw yun. Para mas lalo tayong humaba ang ating buhay. So yun guys, yun nga, part 2 tayo doon sa tungkol doon sa vlog ni Sir Archie Hilario, pobreng vlogger ng taga-Aklan. Pwede nyong bisitahin guys, pwede nyong panuorin. Archie Hilario, pobreng vlogger ng Aklan. So, makikita nyo dyan pag sinulat nyo, pobreng vlogger, Archie Hilario. So, kasi guys, taga-Aklan siya. So, taga-Aklan din kami. Lumaki kami ng Antique. So, yun. Kaya sinusuportahan ko yung kanyang channel sa pamamagitan ng panonood. At hindi ko ni-skip yung kanyang patalastas para makatulong ako. Kasi guys, sa pera, hindi rin ako makatulong sa kanya. Kasi mga pamilya ko, mga kapatid ko, minsan din, inaalalayan ko din. Kasi kapag maluwag ako, inaalalayan ko din yung, lalo na yung nanay at tatay ko. Kasi minsan pag nakapagpadala ako sa kanila kahit man lang once in every 2 months. Kasi noon buwan-buwan ako nagpapadala siguro 15 years yun, buwan-buwan ako fix. Nagpapadala ako ng monthly, tapos minsan naman every 2 months lang. Pero pag nagpadala naman ako every 2 months is minsan nasa 7,000 naman, nasa 8,000 naman. So, at least kung buwan-buwan ko ipadala yun, 3,000, minsan 4,000 ako nagpapadala buwan-buwan. So, minsan kapag maluwag talaga yan, nagpapadala naman ako ng 10,000 sa isang buwan. Noon. Ngayon, siyempre, may mga anak na ako guys. Kumbaga, yung mga anak ko siyempre yung priority ko dahil gano'n naman talaga. So, marami kami magkakapatid, pero yun nga lang, yung iba naman, minsan nagpapadala naman sila, 500 pesos, 1,000 pesos, 2,000 pesos. So, yun. Malaking tulong din yun sa mga magulang natin. Kung marami kasi kaming magkakapatid. So, kung bawat kapatid magbigay sa magulang kahit malang 300 pesos a month. Alam nyo guys, ang 300 pesos niyan, kung 6 kayong magkakapatid magbigay, so malaking tulong na yan sa magulang. Kasi sabi ko nga, ang isang buwan, ibang kapatid magbigay. Sa sunod na buwan, ibang kapatid naman magbigay. Sa sunod na buwan, ibang kapatid naman. So, alam nyo guys, sobrang malaking tulong sa matanda. Kasi, si nanay kasi magse-74 na nitong September 20, 74 years old na siya. Si tatay naman nasa 85 years old na. So, yung mga ganong magulang, hindi na natin sila pwedeng asahan na magtrabaho at kikita ng pera. Kasi nga, siyempre, sa edad nila. Pero si tatay, kahit ganyang edad, nangangahoy pa rin siya. Nag-iipon niya ng mga kahoy para mayroon silang panggatong. Si nanay naman, siyempre, sa bahay, mga naglalaba, malingki, nagtatanim ng mga gulay dyan sa likod-likod ng bahay, ganyan. So, yun guys, yun. So, balik tayo doon sa tumaob na bangka. Napakaswerte nila at sila ay nahagip ng after 26 hours kasi may dumaan na bangka. So, natulungan sila. Kasi nga naman lahat ng mga cellphone nila, lahat ng mga gamit na na anod na. So, kasi nga tumaob yung bangka. So, ang kanilang sinisikap is yung masave yung sariling buhay nila. So, yun guys, aral talaga yan sa mga sumasakay sa bangka na kahit na kampante ang panahon, dapat magdala kayo ng life vest or life jacket, or magdala kayo ng malaking galon na may takip. Kasi guys, ang galon na malaki na ang laman niya, isabi na lang natin na 15 liters ang laman yan or 20 liters ang laman ng galon na yan. Walang laman, tapos takpan nyo yan, may takip. Alam nyo guys, hindi na kayo malulunod. Oo, hindi na kayo malulunod basta meron kayong dala na ganyan na galon. Kasi yan na yung kakapitan ninyo pag nahulog kayo sa tubig. Basta wag lang kayong bumitaw dun sa galon, syempre. So, mas maganda, magdala pa kayo ng tali, tapos pagkaalam nyong nahulog na kayo sa tubig, bago kayo mahulog sa tubig, talian nyo na yung galon na yun sa buong katawan ninyo. So, hindi na yun mawawala sa inyo. Kahit gaano pa lakas ang alon dyan, kung meron kayong galon na may takip at nakatali yun sa buong katawan ninyo, hindi kayo guys malulunod. At madadaanan din kayo ng mga
bangka or mga barko na dumadaan dyan or yate. So, kailangan ganun ang gawin ninyo para sigurado. Huwag kayong magkampante sa panahon. Ang importante is magdala kayo ng life jacket or galon na walang laman at may takip. Siguraduhin lang ninyo na ang takip is hindi matatanggal. Kasi nga, siyempre, pag napuno yan ng tubig is, siyempre, malulunod. So, kahit nga malaking bula ang dala nyo guys, yung bula na yan na nilalaro ninyo sa tubig, yung bula na yan, kahit yan ang hawak ninyo, hindi na kayo malulunod. Basta hawakan nyo lang yan. Basta wag lang ninyong iwawala yan. Kasi, ang bula, alam nyo naman, ay lumulutang yan. Dyan, kasi ako guys, siguro mga 30 times na akong may dalang bula habang lumalangoy. So, inahawakan ko talaga yun. Kailangan wag mo yung bibitawan. Hawak ka lang doon sa bula. Relax ka lang, wag kang magpanik kung nasa tubig ka. Lagi kang magdasal, lagi mong isipin na, ay mamaya may dadaan yan sigurado na bangka at matutulungan ka din. So ganun, dapat pag sa tubig kayo, inadod man kayo or nahulog man kayo sa tubig, wag kayong magpanik. Ganun lang ang payo. Kasi alam nyo guys, ako, maraming beses na talaga ako nagsuswimming. So, minsan may maalon. So, minsan siyempre nagpapanik tayo pag nakita tayo ng malaking isda. Pero huwag kayo magpanik guys. Basta isipin niyo ang isda, kinakain natin yan. Hindi tayo dapat matatakot sa isda. Para hindi tayo magpanik. Ganon. So, salamat po guys. At mag part 3 ulit tayo. Kasi 16 na tayo minutes eh. So, mamaya naman. Thank you guys.